Hallelujah. Pray ng Panginoon. Nasa ikapitong wika tayo, pero kaunting video sa number 1. Unang wika. Ang sabi sa unang wika, Father, forgive them for they do not know what they do. Amen? It's a word of forgiveness. Amen. At ang pangalawa, ano pa yung pangalawa? Today, I will be with you in paradise. Amen. It's a word of salvation. Yung pangalawang wika. Pangatlong wika, ang sabi doon, Mother, behold your son. Son, behold your mother. Dito po ay sinasabi po dito, ang sinasabi po dito ay the word of affection. Tama ba po? Affection. Amen. Tama yung pronunciation ko, no? Ang pang-apat ay, anong sabi? Why are you forsaking me? Yung ba ang pang-apat? Pang-apat ay, why are you forsaking me? It is the word of agony. Amen. And number 5, ano yung number 5? I thirst. Yung number 5. Na ibig sabihin, I thirst na doon. Yun po ay salita ng humanity. Amen. Dahil alam natin, ang Diyos natin 100% tao at 100% Diyos. Kaya natural lang na maranasan at maramdaman niya ang kauhawan. Yun po yung ipang-5 wika. At ipang-6 na wika, yun po yun ay, sabi doon, it is finished. All ortistilistay yun? Titilistay. Oh. Nasabi doon, it's a word of victory. Amen. Naganap na. Amen. Sige, bago po tayo magpatuloy sa ikapitong wika, tayo muna'y manalangin o dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo at sa walang hanggang katapatan mo sa amin. Ama, o hallelujah, dakila ka sa buhay ng bawat isama. Kahit kailan, hindi mo tinitingnan ang aming mga pagkukulang at mga kahinaan. Nang ibabaw ang iyong pagmamahal sa amin. At yun ay pinapakita mo sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na hinandog mo sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa oras na ito, inanyayahan ko muli ang banal na Espiritu na tuloy kumilos sa aming kalagitnaan, kumilos sa buhay ng bawat isa, at kumilos sa panghuli at 7 wika ng Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit, welcome into this place, oh Holy Spirit. Inanyayahan ka namin, banal na Espiritu. Punuin mo na yung presensya ang lugar na ito, banal na Espiritu. We need your guidance, oh Holy Spirit. We need your power. We need your revelation, O Holy Spirit. Because without you, I can do nothing, banal na Espiritu. Ako'y nakasanda lamang sa iyo. Ang nakarilay lamang sa iyo, Holy Spirit. Forgive me for all my sins, for all my lackness, for all my lulis up. Oh, hallelujah. Forgive me, O Holy Spirit, sa bawat empty words na lumalabas sa aking bibig. Inisin mo ang aking dilang, aking bibig sa oras na ito. Pangkarapat dapat ako tumayo sa harapan ng iyong presensya. Maraming salamat sa iyo at minsan pa, pinagkatiwala ko sa iyo ang katagumpayan ng mensahe ito sa oras na ito. In Jesus' mighty name, amen and amen. Kaya yun, inulit ko dahil kailangan kasing madama yung ika-6 na wika bago ako tutuloy sa ikapitong wika. Amen? Dahil ang sabi sa ika-6 na wika, it is finished. Ibig sabihin, naganap na nangahulugan ito na tapos na. Tapos na ang paghihirap ni Kristo. Tapos na ang kanyang gawain na inuutos ng Ama sa kanya. Amen? Nagawa na niyang ipangaral ang Ebanghelyo. Amen? Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Kinukumplito niya, ginagampanan niya, at bayad na ang utang ng tao sa Diyos. Binayaran niya ito na minsan lang at magpakailan pa man. Amen. Kaya dahil doon ay tapos na, amen, nakita na ng Panginoon na naganap na. Kaya sa huling wika sa kanyang bibig sinigaw niya, Father, diba sabi doon, I commit my spirit
to you. Amen. Basahin po natin sa Lucas 23. Yan. Umpisahan po natin, sabi dito, nang matanghaling tapat na nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabi ng templo, ang tabing ng templo. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Amen. Kung titingnan natin, sa verse 20, bago mag-verse 46, makikita natin doon na bago sumigaw si Jesus o kasabay ng pagsigaw ni Jesus, nahati yung kurtina sa templo. Yung kurtina sa templo, yun yung nagtatakip. Yun yung nagiging pagitan sa Holy of Holies, na noon ay hindi makapasok ang tao dahil sa kasalanan. Hanggang outer court lang tayo. Hindi tayo makapasok doon sa inner court dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus na binayaran ng ating mga kasalanan, napunit ang kurtina na yan, na ibig sabihin nagkaroon na tayo ng access doon sa inner court. Na ibig sabihin, malaya na tayo makalapit sa Diyos Ama kung saan noon ay hindi tayo nakakalapit dahil sa ating mga pagsaway o pagsalangsa. Amen po, nakuha natin. Na dito makikita natin na dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay malayang makadulog sa habaging trono ng Diyos Ama. Amen. Sino nakaalala nung natin? Team natin nung second anniversary, Hebrews 4:16. Yun. Kaya malaya na tayo dahil sa katawan ni Kristo. Amen? Na nabugbog. Amen? Lahat tinanggap niya. At dahil sa kanyang kamatayan, malaya na tayo makadulog sa mahabaging trono ng Diyos Ama. Dito, kung titingnan natin yung pagkasabi ni Jesus, nasabi dito na, Ama, sa mga kamay mo ipagkatiwala ko ang aking espiritu. Na kung titingnan natin, dito pinapakita, dahil sabi ko nga, kumakailan lang na ang anak ay 100% tao, na dito pinapakita na galing tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. Muli niyang hinahandog ang kanyang buhay sa Diyos nung natapos na ang kanyang gawain. Buha po natin. Muli niyang hinahandog ang kanyang espiritu at kaluluwa sa Diyos. Hinabilin niya ito. Amen? Ito'y nagpapahayag ng pangungusap na si Jesus ay kusang loob niyang ibinigay ang kanyang kaluluwa at espiritu sa kamay ng Ama. Nagpahiwatig yon nung malapit na siyang mamatay, na muli niyang hinahandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Natingnan natin, ang Panginoong Hesus hindi niya tinitingnan na siya ay Diyos. Kinalimutan niya ang kanyang sarili. Matupad lamang at masunod lamang niya ang kalooban ng Ama. Amen. Na kung sa sarili natin, amen? Na kung titingnan natin, sino nakaalaala noon? Na sinabi ng Panginoon, di ba? Ang nais sumunod sa akin ay kalimutan niya ang kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang krus sa araw-araw at sumunod sa akin. Ganon si Jesus. Inalimutan niya ang kanyang sarili. Amen? Pinapasaan niya ang krus ng Kalbaryo. Para may sakatuparan lamang ang layunin ng Ama na ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw at ako ay maligtas. Amen? Sabi nga, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Dugo lamang ang tanging nakakapag-set free sa atin. Only the blood of Jesus. Di ba napakaganda ng kanta kanina? Di ba? Kanina, I know it, at alam niyo yan, at alam ko yon. Amen? Nakuha po natin? Palagi na natin ito. Binalik-balik, palagi na natin ito. Sinicelebrate. Amen?
Ang mahal na araw, kaya mahal na araw. Dahil mahal ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Yun ang ating isipin. Amen. Mahal na dugo. Malinis, banal. Walang kadungis-dungis. Amen. Hinandog sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Amen. Kung ating papansinin sa binasa ko kanina, makita natin doon na habang si Jesus, amen, dahil alam natin na mga Hudyo, mga Parisiyo, ay hindi nila tinanggap ang Panginoon na siya ay anak ng Diyos. Kahit nangaral na ang Panginoon, nagimala na ang Panginoon, nagpalayas na ng mga demonyo, pero hindi pa rin sila naniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya ay Mesiyas. Amen? Kaya yung panahon na yon na ang Panginoong Hesus nagbayubay sa krus ng Kalbaryo at sinigaw niya yung huling wika. Amen? Na nakita, mababasa natin dito sa Lucas, Lucas 23. Mababasa natin dito sa Lucas 23. 47, sabi dito, nang makita ng senturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. Amen? Inaantay, kailangan mo nang mamatay. Di ba? Bago maniwala ang tao. Kung tingnan natin ngayon, ang hirap ng tao paniniwalain. Ganon din yung pagkakataon ng panahonan ni Jesus. Nangaral, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo. Pero hindi, still pa rin na hindi siya kinikilala. Amen, yun ang dahilan kaya pinapako nila ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pinapatay nila. Dahil ang nagpairal sa kanila ay inggit. Pumapatay ang inggit. Pero nung namatay na, isang senturyon, na doon sa paanan ng Panginoon, nakabantay, doon niya napatunayan na ang Panginoong Hesus ay totoong matuwid. Nasabi pa nga sa Mark 15:39, napaganda dito sa Mark 15:39, ang sabi, nakatayo sa harap ng krus ang opisyal na mga kawal nang makita kung paano namatay si Hesus. Sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Amen? Amen. Tunay nga na si Hesus ay Diyos! Amen. Na nagkatawang tao. Amen? Amen. Siya ay anak ng Diyos. Kaya dito sa kamatay niya, nagkatotoo ang propesiya. Amen. Nagkatotoo yung sinabi niya sa kanyang mga alagad bago pa siya hinuli. Mababasa natin sa Lucas 9:22 yung sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay kailangan magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda at ng mga punong pari at mga eskriba at patayin. At sa ikatlong araw ay muli siyang mabuhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Amen. Sa kanyang pagkabuhay. Amen. Dito nagkatotoo ang propesiya. Amen. Maging ang salita ni Kristo, pinatutuhanan niya ito. Kaya mababasa natin sa Luke 24. Ayan. Dito mapatunayan sa mga talatang ito na tunay nga ang Panginoong Hesus natin ay nabubuhay. Amen. Na sinabi dito, maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw. Ang damit. Sunod. Dahil sa matinding takot sila ay nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Amen. Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinasabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Amen. Ang anak ng tao ay kailangan pagkanulo sa makasalanan at ipako sa cross at sa katlong araw ay mabuhay. At ang nagpaalaala sa kanila kung yung basahan ay isang anghel. Dahil nawala sa isip nila, kaya hinahanap ni Maria si Jesus, umiiyak siya. Hindi nila
Naalaala yung sinabi ng Panginoon na bago pa niya danasin yon, nagpasiuna na ang Diyos na ang anak ng tao ay pagkanulo at kailangan magdusa at mamatay. Sa ikatlong araw siya ay mabubuhay. Kuha po natin. Dito napatunayan natin ang Panginoong Hesus ay nabubuhay. Kaya ang Diyos natin ay buhay, hindi patay. Sa buong bansa, ang Diyos lamang natin ay buhay. Amen, na nandun na ngayon sa kanang kamay ng Diyos Ama, nakaupo. Siya ang totoo at tunay na Diyos. Amen. Hindi siya patay, kundi siya ay buhay. Kaya marinig niya ang ating mga daing. Makita niya ang ating mga gawa. Maramdaman niya ang ating mga nararamdaman, mga kapigatian, kalungkutan, mga problema. Alam ng Diyos yan dahil siya ay buhay. Hindi siya patay. Yun yung itanim natin sa puso at isip natin na ang sinasamba nating Diyos, ang pinaglilingkuran nating Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Kaya dapat natin siyang igalang, mahalin, kung paano ang Panginoong Hesus sinandog niya ang kanyang buhay sa Diyos, na walang dunges, banal, ganun din ang nais ng Panginoon. Yun yung sinasabi niya sa Romans 12:1. Yun yung nais ng Panginoon, ang tunay na pagsamba at paglingkod. Kaya nga, mga kapatid, sinasama ko sa inyo, alang-alang sa kabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong buhay banal na kasiyasya sa Diyos, na siyang inyong makatwirang paglilingkod. Amen. Ang Panginoong Hesus, ang totoong paglilingkod ay ginagawa niya ang kalooban ng Ama. Na tayo ding mga anak niya, amen. Gawin din natin ang kalooban niya. Kaya nga ang sabi doon sa Panginoong Hesus, amen, ang lahat, di ba? Nung sinabi sa Panginoong Hesus sa isang babae, mapalad ang babae, sinabihan ng Panginoong Hesus, mapalad ang babae na nagluwal sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Mas mapalad ang mga taong nakikinig at tumutupad sa aking mga salita. Na ganun din dapat tayo bilang mga anak ng Diyos. Dahil yun ang nais ng Panginoon na ihandog natin sa Kanya. Banal na pagsamba at paglilingkod. Kagaya sa Panginoong Hesus, pinakita, amen, kung paano ang Panginoong Hesus naglingkod. Siya yung modelo na pinaparating sa atin na dapat nating sundin. Sa kabila, nandito siya sa mundo, hindi siya nadudungisan. Na kung tutusin, 100% tao, ibig sabihin, kung anong naramdaman natin bilang tao, yun din yung naramdaman ni Kristo. Mabuti pa nga tayo, mayroon dito mayaman, si Kristo, naghirap, anak lang siya ng karpintero. Kaya nga hindi siya ino-honor, hindi siya tinatanggap. Kaya ang inaasahan ng mga Hudyo ay yung tao, yung Mesiyas, na makatulong sa kanila, sagipin sila doon sa kasalbahisan ng mga Romano. Yung magsagip at magligtas sa kanila. Kaya ganun na lang. Kaya kung tingnan ninyo, mangaral kayo. Minsan kayo, binabasihan ko na ng katayuan nyo sa buhay. Hindi mo gadali, makakayang tao, pag makita nila kung anong katayuan mo sa buhay. Kung ikaw mababa ka lang, hindi ka nila paniniwalaan. Tingnan mo si Jesus, kaya wag na kayo magtaka. Kaya mismo ang Panginoong Diyos natin, naranasan niya yun. How much more pa ba kaya tayo na tao lang? Siya nga na Diyos, amen? Naranasan niya yun. Kaya sa kanyang pagkabuhay, dito pinatunayan ng Panginoon na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Ayan. Okay, number 1. Dito sa Romans 1, chapter 1, verse 3 to 4, dito pinatunayan dito ng Panginoon na siya ay tunay na anak ng Diyos nung siya ay nabuhay. Na ang sabi dito, sabi dito sa Romans chapter 1, verse 3 to 4, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay
anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? Sampal ito sa mukha ng mga Hudyo at saka mga Parisiyo nung kapanahunan ni Jesus. Amen? Na ang Panginoong Hesus ay totoong buhay. Pero kung tingnan natin, hindi lahat ng mga Hudyo naniwala hanggang ngayon na si Jesus ay buhay. Bakit? Dahil sa kagawaan ng mga paring Hudyo, amen? Na mga paring Romano na ang sabi doon, sabihin nyo, naninakaw ng kanyang mga alagad ang bangkay ni Kristo. Kaya hanggang ngayon yung pinapaniwalaan sa iba. Pero ang totoo buhay, ang Panginoong Hesus. Sa pagkabuhay niya, pinatutuhanan niya na siya ay Diyos, anak ng kataas-taasang Diyos. At hindi natin yan pwedeng mapagsinungalingan. Amen. Dahil buhay ang Panginoon nating Diyos, tayo ay, ang sa buong sanlibutan ay mayroong buhay na pag-asa. Amen. Mararanasan natin yung buhay na pag-asa dahil buhay ang Diyos natin. According to 1 Peter chapter 1 verse 3, sabi dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. Hallelujah. Kaya nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Kaya kung may problema, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong madidepress, nahantong kayong magpakamatay. Tapos na, naghandog na ng isang tao. Amen? Naganap na. Panghawakan na lang natin yon. Huwag ninyong kunin ang iyong buhay dahil lang sa mga problema, depresyon, kung ano pa man. Panghawakan ninyo ang salita ng Panginoon. Buhay ang Diyos natin, kaya buhay din ang ating pag-asa dapat. Hindi dapat nawala ng pag-asa ang mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay buhay, hindi patay. Kaunting problema, parang lugo-lugo na ganyan, hindi na ma-drawing ang mukha. Dapat rejoice, always rejoice. And give thanks to the Lord. Ganun ang dapat ang mga anak ng Diyos. Mga mananampalataya. Amen? Dapat hindi tayo palagi tayong masaya, malagsik, di ba? Palagi, sabi nga nila, positive think palagi. Kahit sa gitna ng kawalan, positibo pa rin. Dahil alam natin na nangangako ang Diyos natin na He will never leave us nor forsake us. Amen? Kaya mula sa araw na ito, pag may problema, huwag na kasimangot. Isayaw sa Diyos, ikanta sa Diyos, ipuri sa Diyos. Amen. Hingiin sa Diyos, dahil yun ang sabi niya, ask and it will be given. Diba sabi doon, knock and you will be open. Diba sabi doon, sing and you will be fine. Yun ang dapat panghawakan natin. Huwag tayong palugo-lugo. Mga anak ng Diyos dapat matibay, matatag. Hindi pa lambot-lambot. Ganun dapat, di ba? Dahil mayroon tayong kapangyarihan. Kapangyarihan na pinanghawakan natin. Ano yung mga sumpa at pangako ng Panginoon? Dahil alam natin na ang Diyos natin ay tapat. At ang sabi niya, ang lahat na nanalig at sumampalataya sa akin ay kahit kailan hindi mapapahiya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Hesus. Amen. Sunod. Sunod. Ayan. Ayan. Dahil buhay ang Panginoong Hesus natin, ito po ay pinapatunayan dito. Sabi dito, God has proved that He will judge the world by Jesus Christ. Na dito pinapatunayan na talagang mayroon paghuhukom na mangyayari. Amen. At ang paghuhukom na yan, ang judgment na yan, ay binigay ng Ama doon sa anak dahil si Jesus ay anak ng tao. Kuha natin? Kaya binigay sa kanya ang kapangyarihan ng paghuhukom. Dahil siya ay anak ng tao. Amen? Sabi dito sa Acts 17:31,
Sapagkat itinagda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat na muli niyang binuhay ang taong iyon. Sino ba yung binuhay? Sino yung binuhay? Ha? Ang Panginoong Hesus. Amen. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, nabayaran natin mga kasalanan. Amen. Kaya nga ang sabi doon, those who believe and receive in Him. Diba sabi doon? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ibalik ang kanyang karapatan bilang anak. Dahil sa Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng reconciliation. Tama ba yun? Na ibalik yung ating relasyon sa Ama. Dahil sa Panginoong Hesus. Dahil naiwalay tayo dahil sa kasalanan. Amen? Na dapat, bilang mga anak ng Diyos, amen? Alam natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga dito, malapit ng hukman niya ang mundo. Amen? Diba? Hukman yun, diba? Malapit ng hukman. He will judge the world, diba? Amen? Diba? Kaya nga, diba, marami tayong naririnig, malapit nang bumalik ang Panginoon. At alam natin na pag bumalik ang Panginoon, doon na tayo husgahan sa ating mga gawa. Diba? Kung anong gawa mo, nakadepende sa gawa natin ang i-judge sa atin. Amen? Kaya nga, mintras may panahon pa, gawin na natin, ituwid na natin. Amen? Totoo, hindi tayo perfectong tao. Kasi kung perfecto tayo, wala tayo dito. Diba? Pero sa pamagitan ng gawa natin, mapapatunayan natin na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Na tayo ay mananampalataya. Amen. Sa pamagitan ng gawa natin. Itigil na yung mga gawain na hindi nararapat. Amen. Dapat. Kasi anytime darating ang Panginoon, alangan ngayon ka pa magsabi, Lord, magbago ako. Baguhin ko na, Lord. Wala nang panahon. Diba? Pag rapture, iwan ka na. Umiiyak ka na lang parang baliw. Maghanap sa mga kasama mo. Kasi nagmamatigas tayo. Alam niyo ba yun? Nagmamatigas tayo. Binayaran na tayo, diba? Ng napakamahal na dugo ng Panginoong Hesus. Kumbaga yung gawa niya, ipagpatuloy na lang natin habang nabubuhay tayo. Kaya kung di natin yung gawin, tayo na mismo naghanap ng kapahamakan sa mga sarili natin. Amen? Kaya mintras may panahon, amen? Gawin natin yung nararapat. Hindi ako nang huhusga ha, para ito sa ating lahat. Saliksikin natin yung mga sarili natin. Tanungin natin yung mga sarili natin. Kasi minsan, ano na tayo, kalpante na tayo. Nakala natin, okay lang. Pero mayroon pala tayong mga ginagawa na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya mintras may panahon, amen, tayo ay magbago na, baguhin po natin yan. Amen. Kaya dito nga, kasi noon, ang tao siguro, kaya siguro, sa totoo naman din, hindi naman din matatakot talaga ang tao kung walang, mga anak nga, kung walang, di mo sabihin, sige, huwag mong gawin, papaluin ka, hindi na matatakot. Kung may palo, matatakot, di ba? Dito, hindi na nanakot dito ang Panginoon, talagang gagawin niya yun. Dahil mahabang panahon ang binigay sa atin. Pero kung yung mahabang panahon, kahit mahaba yun, lahat ng bagay may hangganan. Di ba? Yung bill nga ng kuryente, may Judith din yan. Amen? Kaya, mintras may araw pa, gagawin na natin. Amen? Number 4. Sige na. Pinatunayan din ng Panginoon, amen? Nasa kanyang pagkabuhay, di ba? O, bakit kulang? Na tayo rin ay magkaroon ba? Bubuhay, amen? Magkaroon din po tayo ng buhay, amen? Mabubuhay tayo sa takdang panahon. It is God is our own resurrection. Amen. Totoo po yan. Ang pagkabuhay ng Panginoon sa isang garantiya na tayo din sa tamang panahon ay bubuhayin din niya tayo muli. Kagaya ng pagkabuhay ni Kristo. Kaya huwag kayong malulungkot. Kung may mga kamag-anak tayo na matay na nauna,
Huwag kayong malulungkot. Pag sila ay mananampalataya, magkita-kita tayo sa langit. Amen. Dahil may pangako ang Panginoon. Amen. At ang Panginoon Jesus natin ay nabuhay, kaya sigurado din ang mga anak, ang mga sumusunod sa Kanya, ay magkaroon din ng buhay na walang hanggang. Bubuhayin din. Amen? Kuha natin. Sabi nga dito, sa 2 Corinthians 4:14, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya rin bumuhay sa amin kasama si Hesus at magdadala sa atin sa Kanyang piling. Na ibig sabihin, yung Espiritu na bumubuhay sa Panginoon Hesus, yung ding Espiritu ang bubuhay sa atin upang dalhin tayo niya sa piling ni Kristo. Di ba napakasarap? Pag sa piling na tayo ni Kristo, hindi na tayo maliligo. Hindi na tayo masasaktan. Amen? Hindi na. Hindi na tayo doon masasaktan, hindi na tayo iiyak. Wala tayong ibang gawin doon, kundi magpupuri, sumayaw sa kagalakan. Amen? Wala nang takot, wala nang pighati. Bakit sinabi ko yun, hindi tayo maligo? Kasi nakakainis maligo. Mag-consume ka ng ilang oras, di ba? Yun yun, di ba? Yun yun, pag doon na tayo kay Christ, kumbaga pa, nandito tayo sa mundo ngayon. Amen? Sabi ko nga, ang mundo kung tingnan natin, parang training ground natin. Dahil sa tutulang tagalangit tayo. Amen? Ngayon, paano tayo makabalik sa langit kung dito sa mundo, nagbubulastog-bulastog tayo? Ang salita ng Panginoon, minimikos-mikos natin. Amen? Diba? Minimikos-mikos lang natin. Diba? Paano tayo makabalik sa tunay nating tahanan? Amen? Sinong gustong bumalik sa tunay na tahanan? Sinong gusto? Taas kamay yung gustong bumalik. Amen? Ibig sabihin yung hindi nagtaas kamay, ayaw bumalik. Gusto pa din naman natin eh. Sige kayo, hindi kayo masarap. Diba? Diba? Pag sabi, ako kahit saan ako makarinig, pag sabi, sinong gusto bumalik sa sa tunay ng tahanan, taas ko dalawang kamay ko. Amen. Diba? Kailangan i-declare na natin, di ba? I-agree na natin na talagang makasama tayo sa rapture. Makikita natin, harapan, mukhaan ang Diyos na lumikha sa atin, ang pinanggalingan ng buhay natin. Amen. Kaya nga sinabi doon, hindi ka mabubuhay sa sarili mo. Yes, that's true. Dahil ang hininga mo, di ba? Ang liwanag mo, ang tubig, ang tinayuan mo, galing yan sa Diyos lahat. Diba? Awit 24 verse 7. Verse 1. Amen? Lahat ng bagay, kasama na tayo. Ang pagmamayari ay ang Diyos. Amen? Kaya wala tayong maipagmalaki. Ang dapat gawin natin, magpakumbaba, maninuho, di ba? Magpakumbaba sa banal na Espiritu. Amen? Tandaan natin ang Holy Spirit, ang silyo ng ating kaligtasan. Ang Holy Spirit, ang down payment upang tutuparin ng Panginoong Hesus ang kanyang pangako sa atin na tayo ay kanyang babalikan. Amen. Dahil siya ay buhay, lahat yun ay mangyayari. Amen. Kaya dapat tayo araw-araw din tayo buhay sa kagalakan, buhay sa pag-asa. Amen. Ganun dapat tayo, palagi tayong sumayaw. Masaya, wala na dapat sa atin yung kalungkutan. Diba? Kasi yung pinakamahalagang bagay, diba? Na kailangan ng tao, yung buhay na walang hanggan, ay binigay na sa atin. Kaya dapat tayo palaging sumayaw. Diba? Sa Panginoon. Amen. Palagi tayo nagagalak kahit walang kakainin. Magalak pa rin tayo dahil ang Panginoon ay magpapadala yan ng pagkain sa atin. Amen. Kung tayo ay lubos, nanampalataya at nanalig sa Kanya. Amen. May sunod ba? Ayan. Ayan nga. Yan. Number 5, sabi doon, it is justifies those who are in Christ. Amen. Diba? Napaka-sarap. Amen. Sabi dito, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Amen. Yun yun. Dahil sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ayan. Yun yung kumbaga pa, rason o yun yung dahilan. Amen. Na tayo ay na-justify na sa ating mga kasalanan. Pinapatunayan po yun. Amen?
Ganon po yung pinatunayan sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay. Na anong ibig kong sabihin? Lahat ng pangako ng Panginoon ay mangyayari. Lahat na nasulat sa kasulatan ay mangyayari dahil ang Diyos natin ay buhay. Nabubuhay siya. Amen? Amen. God, Jesus is alive. Amen. Mayroon pa ba? Hindi. Ayan. Ayan, dito, sinabi dito, the last but not the least, it is demonstrate the incomparable great power of God. Tunay man dahil buhay ang ating Diyos. Amen? Buhay ang Panginoong Isos. Kaya, totoong pinatunayan niya yung John 11:25. Anong sabi sa John 11:25? Ito pa sa konklusyon. Sinabi sa kanya ni Isos, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumampalataya sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Palakpakan natin